Hello everyone! At sa mga lahat na nakikinig sa atin ngayon, happy day po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay very interesting din. Although it is slightly common, not very common but slightly common, hindi natin alam na itong sakit na ito ay nanggagaling sa another sakit, no? So ito yung tinatawag natin na shingles or herpes zoster, no? Ang shingles or herpes zoster ay nagkakaroon lamang ang isang tao kung siya ay nakaranas na magkaroon ng chickenpox. Kaya kung hindi ka pa nagkakaroon ng chickenpox, hindi ka pa magkakaroon ng shingles or herpes zoster. Ngayon, bakit ka ba nagkakaroon ng herpes zoster pagkatapos mo mag-chickenpox? Kasi kapag ka nagka-chickenpox ang isang tao, hindi lahat ng virus na nag-cause ng chickenpox ay namamatay. Ang iba dito ay nakakapagtago, no? Kasi magaling sila magtago. So, nagtatago sila doon sa nerve ganglion. Isang bahagi ito ng ating nervous system kung saan pwede silang pumunta at magtago para hindi sila mahanap ng anumang kalaban mo, no? Kasi magaling sila magtago. So, nagtatago sila. So, doon sila matutulog. They will stay dormant for 20 years, 10 years, 30 years until such time na magkakaroon sila ng immune suppression. Kapag ikaw ay nagka-immune suppression dahil sa stress, dahil ikaw ay nagkasakit ng ibang sakit, o ikaw ay laging nag-alcohol, naninigarilyo, no? Ito ay makakapag-trigger ng pagkakaroon mo ng shingles or herpes zoster. Itong virus na to ay matalino, no? Kapag alam niya na wala na siyang bantay, wala na nagpupulis sa katawan ninyo, ito ay lalabas sa kanyang lungga, dun sa ganglion, tapos maglalakad-lakad siya dun sa peripheral nerve mo, at pagkatapos, habang naglalakad siya, nagre-release siya ng mga chemicals, yung mga chemokines, inflammatory chemokines na nagda-damage ng nerve mo. Kaya during the time na ito ay nagiging active or nag-activate, makakaranas ka ng itchy at saka very painful sensation. Tapos, kapag ito ay nakaabot na dun sa malapit sa balat, magkakaroon ka na ng mga blister, no? Yun na, parang bulutong na siya, pero dermatomal ang kanyang distribution, which means segment-segment ang bahagi lang ng katawan, hindi buong katawan. Unlike chickenpox na buong katawan ang pagkakaroon mo ng blister. Ang herpes zoster ay bahagi-bahagi lamang, so dermatomal. So, pwedeng maapektuhan niya yung nerve natin sa mata. Kaya ito, kapag ito ay nangyari, 18 to 20% ng tao pwede magkaroon ng mga eye damage, no? So, ano yung pwede magkaroon sila? Pwede ma-damage yung retina. Ito yung naghahatid ng signal ng light, no? Para mag-electrical discharge siya para makita natin o yung mga tinitingnan natin ay makikita natin. That's why if you have a damage of your retina, you can become blind. Okay, so yun, retina, glaucoma, there could be an increased pressure in the intraocular area, no? So, nagkukos ito ng glaucoma, and also, it can lead to blindness. Okay, it can also cause optic neuritis, no? Ang optic neuritis, na-affect niya yung optic nerve na nagbibigay ng signals from your eyes to the brain para ma-interpret mo yung tinitingnan mo kung ano ba to, kung hayop ba to, tao ba to, cabinet ba to, yun, no? Yun yung optic nerve. Kapag meron kang herpes zoster or shingles, pwede mong ma-irritate at ma-damage them. You can also have uveitis, which damage the middle layer of your eyes, called the uvea. Okay, and then you could also develop keratitis, no, which is inflammation of the cornea. Pwede ka rin magkaroon ng visual changes, no, kapag yung cornea mo ay affected. In fact, may mga corneal transplant na nga na tinatawag. Tapos you can also develop episcleritis, which is an inflammation of the tissue between the eyelid and the white of your eyes. And lastly, you could also develop conjunctivitis, yung parang sore eyes. Yan. So, hindi simpleng bagay yung pagkakaroon ng shingles kasi pwede kang mabulag dito. It occurs usually 2 to 4 weeks after the infection. Yun. And it happens to 10 to 18%, to 10 to 20% of individuals who develop shingles, yung pagkakaroon ng eye problem. Ayun, you could also develop neurological complications, no? Halimbawa, meningitis, inflammation of the meninges. Pwede ka rin magkaroon ng nerve palsies pagka nagkaroon ka ng nerve damage, yung mga peripheral nerves mo, no? Pwede ka magkaroon ng muscle paralysis.
And you could also develop encephalitis or inflammation of the brain itself, not only the covering, but of the brain itself. You could also have myelitis, inflammation of the spinal cord that can lead to muscle weakness or paralysis. And Ramsay-Hunt syndrome, which can lead to facial paralysis, tinnitus or ringing of the ear, vertigo, yung pagkahilo, and hearing loss. Yun. So, hindi nga talaga dapat ipagsawalang bahala yung pagkakaroon ng shingles. Kasi marami sa kababayan natin, ano lang yan, shingles lang yan, okay lang yan, wala nang mangyayari. And then, another complication could also lead to pneumonia, okay? Kapag nagpunta na siya sa iyong baga. Also to vasculitis, no? It can cause inflammation of the blood vessels, which can lead to a lot of things, no? Tapos yung tooth problems, and it can lead to tooth loss and disseminated zoster, meaning kumalat na yung herpes zoster sa katawan. Lalo na kung immunocompromised ka, kung may HIV ka, may leukemia ka, o ikaw ay immunocompromised elderly ka, pwede magkaroon ng disseminated herpes zoster. And ang pinaka-most common complication ng herpes zoster or shingles, yung tinatawag natin na post-herpetic neuralgia, which occurs in 10 to 18% of individuals 3 months after. Yung pain kasi, nagkakaroon tayo niyan, di ba? So, pag ang pain mo ay nag-persist for more than 3 months, yun, post-herpetic neuralgia na yan. And it can be long life, symptom, no? So, it can be permanent also. Kaya, ito yung bang pag nahahanginan lang yung lugar na kunyari, dito ka nagka-herpes zoster, tapos nabangga lang ng damit mo, very sensitive, masakit na kaagad. Ganyan. No? Kaya hindi po biro ang magkaroon ng shingles. Kapag meron po kayong shingles, dapat ipagamot yung within the first 2 days na lumabas yung rash. Kasi yun yung pinakamaraming virus na nandudun pa sa affected area. Kaya mahihit po agad siya ng gamot, mamamatay yung karamihan ng virus at hindi na uulit. Pero nowadays, I can see a lot of repetitions, no? Nag-uulit-ulit to kasi nga marami tayong may HIV na ngayon, marami ding may mga lymphoma, leukemia. So, these are people who are susceptible to recurrence of shingles or herpes zoster. Yun po, kaya be aware po, basta pag nagkaroon kayo ng butig-butig na may tubig, dalhin nyo na kagad, lalo na kung ito ay sumasakit, no? Talagang very painful or very itchy, then you have to bring it to a dermatologist para magamot po agad at maagapan agad, hindi kayo magkakaroon ng mga komplikasyon na nabanggit ko. Okay? So, yun po, sana po marami po kayong natutunan ngayong araw na to sa ating topic. And if you have more questions, just get in touch with me through my numbers. And also, please like, share, and follow my account.